lulutuin natin tahong, kalabasa, at saka kulitis o spinach. Pwede ba kainin yung tahong o hindi? Masama ba o hindi? So, ipapaliwanag natin. Una sa lahat, nagpainit na tayo ng mantika. Okay? So, painitin na natin tong ating mantika. Yan. So, kapag mainit na yung mantika, sisimulan na natin ang paggisa. Okay? So, una sa lahat, igisa na natin yung luya. Yan, lagyan na natin ang ating luya. Tapos, yung ating sibuyas. Pakita natin. Yan. So, isangkot siya o igisa natin itong ating luya, sibuyas. Yan. At ilalagay na rin natin yung ating bawang. Yan. Tapos haluin muna bago natin ilagay yung ating kamatis. Yan. Okay. Kamatis. So, isangkot siya natin yan. Lalagyan na natin ng ating mga pangpalasa. Yung ating paminta, yung ating patis, yan. Lagyan lang natin ng konting tubig para hindi masunog. Yan, sinimot ko lang yung mga bawang. Okay. So, maaamoy natin, mabango na. At isabay na rin natin sa paggigisa yung ating kalabasa. Yan, ang ganda ng kulay ng ating kalabasa. Yan. Medyo matagal kasing palambutin tong ating kalabasa, kaya uunahin na natin. Yung tahong naman kasi, mabilis naman siyang bumuka. Napakaganda ng kulay ng ating kalabasa kasi may mga antioxidants yan eh. Okay. So, antioxidants, kumpleto sa lahat ng vitamin A, C, marami lahat yan para protektahan yung ating cellula. So, yun yung ginagawa ng antioxidants sa kinakain natin, tsaka ng vitamin A. Tsaka maganda siya sa buto, tsaka sa ipin, kasi marami siyang calcium. Laban din to sa anemia, kasi mataas sa iron, tsaka sa copper. Maganda sa tibok ng puso kasi may potassium din siya. Siya yung nagre-regulate ng water sa ating katawan. Maganda sa mata. Alam naman natin yan. Basta yellow-orange ang kulay, maganda sa mata. Okay? At sa kutis, tsaka sa immunity. So kung gusto nyong gumanda, kain kayo ng maraming kalabasa. Okay sa diabetic ang kalabasa kasi mas mababa siya sa glycemic index kumpara sa ating kamote. Tapos may magnesium pa siya laban sa sakit ng ulo o yung tinatawag natin na migraine. Tsaka may tryptophan to, pangpasarap ng inyong tulog. Okay, so palambutin muna natin ang ating kalabasa. Yan. So, lagay lang kayo ng lagay o dagdag lang kayo ng tubig. Kung meron kayong mga tinabing sabaw, maganda din. Okay, so kapag medyo maganda na yung inyong kalabasa, ilalagay na natin yung ating tahong. Alam nyo ba na ang tahong ay napakataas sa protina para sa muscle, para sa inyong buto. Para to sa immune system ng isang tao, yung protina, pampaganda ng immune system. May omega-3 fatty acid para sa puso, tibok, blood pressure. Mataas sa iron, lalo na sa vitamin B12. Mataas na mataas tong ating muscles o yung tinatawag natin na tahong.
At mayaman siya sa iodine para sa inyong thyroid. May selenium din siya para sa inyong immune system. Ang maganda sa tahong, madali siyang tunawin sa tiyan. So, less yung acid reflux, hindi katulad ng ibang mga pagkain. Mataas ba sa cholesterol itong ating tahong? Actually, mas mababa siya sa cholesterol. Like, 25 mg of cholesterol sa kalahating tasa. Kumpara doon sa ating hipon, yung kalahating tasang hipon, mga 150 milligrams na ng cholesterol. So, ingat lang kayo sa pagbili ng tahong kapag may red tide o may mercury o yung lugar na yon maraming mercury. So, dapat mga once a week lang yung pagluto o pagbili ng ating tahong. Tsaka kung may allergy kayo sa mussels o sa tahong, edi syempre, mas iwas tayo. Yan. Okay. So, with this, dapat po takpan nyo. Kaya lang ako hindi ko tatakpan kasi para makita nyo. Yan. So, dadamihan ko na lang yung water para mas makuluan yung ating tahong. Okay. So, mabilis siya. Pag merong mga hindi bumuka, ibig sabihin, patay na yon. So, ibig sabihin, pwede nyong itapon. Pero yung mga bumuka, yan, mga buhay yan. Tsaka yung ating mussels o yung tahong, binabad natin yan sa kalahating oras ng tubig na may asin para mas mailabas na yung mga buhangin. Ang last nating ilalagay, yung ating spinach. Sa Tagalog, kulitis, kangkong, alokbati, pwede lahat yan isahog dito sa ating niluluto. Ang maganda dito, mataas siya sa potassium. So, yung potassium, inaayos niya yung asin sa ating katawan. So, maganda to sa ating puso, pampababa ng blood pressure, maganda sa utak kasi may mga antioxidants to. So, hindi kayo magiging makakalimutin. May folate pa siya. Tapos, meron din siyang magnesium at folate. May vitamin K pa. Sa dugo, may iron, may vitamin C, kasi berdeng dahon to eh. Sa mata, may vitamin A, lutein, tsaka zeaxanthin. So, maganda siya. Vitamin A, C, E, K, manganese, magnesium, iron, B6, B12, copper, potassium. So, pag bumuka na yung inyong tahong, pwede nyo nang ilagay itong inyong dahon. So, mabilis lang naman kasi eh. Mabilis lang naman maluto. Tapos, ayan, no, kita nyo yung ating kalabasa. So, lagi kong, para mas nakakatipid yung mga nanay, lagi ko nga sinasabi, pag may niluto tayo, sikapin nating lagyan ng mga gulay. Kasi pangpadami yun eh. Tapos, mas busog yung pamilya nyo. Mas na-extend nyo. Kumbaga, itong mga gulay, extender. Para mas dumami yung inyong ulam, lalo na kapag malaki yung pamilya ninyo. Hindi ba? Gusto nyo, marami silang ulam. At itong mga tinuturo natin sa inyo, mga masusustansya. Okay? So, pwede nyo nang ilagay yung inyong gulay. Yan. Okay? So, yan na yung ating finished product. Hintayin lang natin maluto konti to. At pwede na natin itong ihain sa inyo. Yan. So, hindi ba ang ganda ng kulay natin? May greens tayo, meron tayong yellow-orange. Maganda sa lahat. Okay. Ito na po ang ating finished product. So, medyo, kasi itong mga talbo, sandali lang naman yan eh. So, may init pa. Okay, so maraming salamat po sa panonood ninyo, sa mga nanay. Sana yung budget ninyo na-extend. So, kaya lagi natin nilalagyan ng mga gulay. Sabi ko nga, pampadami na, masustansya pa. Maraming salamat.